So mga sangkay, alamin po natin itong nangyaring gulo doon po sa Senado, no? Kasi alam nyo, dahil po dito sa impeachment trial na hindi pa rin umuusad ni VP Sara, mga sangkay, nagkagulo-gulo po ngayon doon sa Senado at alamin po natin kung ano na nga ba ang nangyari. But anyway guys, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito pag-usapan po natin. Kasi nga po, ito na ang nangyari. Masyadong mainit ang naganap doon sa Senado, mga sangkay, at kahit ngayong araw, mukhang may mabigat pa rin pong mangyayari, no? Kasi, ewan ko ba anong mayroon po kay VP Sara na tila baga gustong pagtakpan nitong mga DDS na mga senador. Tila baga takot na takot po silang may mabunyag sa impeachment trial. So, tingnan po natin. Ali, tumagal ng halos sa 3 oras ang debate sa motion ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na humihiling na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court at manumpa na ang mga senador bilang mga hukom. Yan ay para masimulan na rin ang proseso sa paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment, Mr. President. That's the motion, Mr. President. Hiniling ng minority bloc na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court para masimulan ang pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos matalakay ang agenda, tumayo si Senator Coco Pimentel sa sesyon ngayong hapon para questionin ang nangyayaring delay sa pagdinig sa impeachment complaint. Sabi ni Pimentel, hindi na si Duterte ang nililitis ngayon kundi ang mga senador. Nako. Alam nyo, totoo yung sinabi ni Pimentel, mga sangkay. Kasi nga po, dapat talaga itong mga senador nagtitake na po ng action ngayon regarding po dyan. Lalong-lalo na po sa constitution natin, maliwanag na isinasaad po doon ang pagpapahalaga, mga sangkay, sa impeachment complaint. Lalong-lalo na po kapag nasa Senado na. Actually guys, pinapabilis po ang proseso neto hanggang sa mapunta po ito sa impeachment trial na. Ngayon mga sangkay, ang problema, itong ating Senate President. Ngayon, ito ang nangyari. Because of the impeachment case against the Vice President, the Senate itself is now on trial. The reputation and dignity of this institution we hold so dear, painstakingly built up by the many senators who have served us, together with our own efforts, are now being attacked online and in the real world out there. Kasi ang dami na po talaga nagko-call out, mga sangkay. Sobrang dami ng eskwelahan, universidad ang nagko-call out sa Senado, especially kay Senate President Chis Escudero, na gumawa na po ng aksyon kasi parang may nangyayaring lutuan sa Senado. Pero inyo itong mga DDS senators, nagpa-file po, mga sangkay, ng kumbaga, gusto nilang hindi na matuloy ang impeachment complaint laban po kay VP Sara. Unconstitutional yun. Galing na po yan, mga sangkay, sa House of Representatives. Andun na po yan sa Senado. Walang ibang sinasabi ang constitution natin kundi dapat umusad na po itong impeachment trial. Kinukasyon ni Pimentel ang delay na mag-convene ang Senado bilang impeachment court gayong mahigit 4 na buwan na ang nakalilipas matapos maihain sa kanila ang reklamo noong February 5. Kita nyo, 4 months na, mga sangkay, anong ginagawa ni Chis Escudero? Sa isa niya ang mga reklamo laban kay Duterte na nakapaloob sa inihaing articles of impeachment ng Kamara na ani mga seryosong aligasyon. Sabi ni Pimentel, batay sa Article 11, Section 6 ng Saligang Batas, walang sinasabi na hindi sila pwedeng mag-convene kung walang sesyon. Mismo. Yun din po, mga sangkay, talaga ang dapat malaman po ng sambayan ng Pilipino. Actually, madali lang naman po talaga maintindihan ito, mga sangkay, at dapat itong mga senador hindi po nagbubulag-bulagan. Ang problema, mga sangkay, sila po yung dapat tagapagtanggol
sa Constitution natin, ang nangyayari ngayon, itong ilan sa mga senador pa mismo ang nangaapak. The Senate President refused to convene the Senate as the impeachment court from Ayan na, binanata na po yung Senate President. February to May 2025 because he believes that the Senate could not act on the articles of impeachment while it was not in legislative session. We have an honest difference of opinion on this matter. Ang motion ni Pimentel sinigundahan ni Senador Riza Hontiveros, pero nauwi ito sa debate ng mga mambabatas. Ito na, dito na mga sangkay, medyo nagkagulo na po dito. Tanong ng mga senador na kaalyado ni Duterte, bakit daw puro pro-impeachment group ang pinakikinggan? Paano naman daw ang mga kababayang ayaw sa impeachment process? Hindi na nga ito dapat pag-usapan pa. Kumbaga, wala na po dito yung kahit na anong opinion mo, wala na pong kwenta yan eh. Ang kailangan po sundin ng Constitution, mag-proceed na. Kasi yun yung nasa Constitution natin eh. Na kapag ma-file na doon sa Senado ang impeachment complaint, kailangan na pong mabigyan po yan ng daan para maisagawa na kaagad ang impeachment trial. Ang problema mga sangkay, parang ang gusto nito mga DDS senator gumawa lamang po ng opinion, paano yung opinion namin, paano yung opinion ng ibang mga supporters ni VP Sara. Guys, wala pong ganun sa Constitution. Di sana nakalagay sa Constitution mga sangkay na itong impeachment complaint pwedeng magbago just in case itong mga kababayan, itong mga taga-suporta ni Juan mag-aklas o di kaya magbigay ng opinion si senator ganito. Wala pong ganun eh. Ang nakalagay lang po doon mga sangkay na kailangan na po kapag ka naroon na sa Senado, wala na pong ibang gagawin ang Senado kundi mag-umpisa na ang impeachment trial. Okay? Sabi pa ni Senator Robin Padilla, maghahain siya ng resolusyon para maibasura ang reklamo. Kita nyo? You see guys, kung paano po pinaglalaroan mga sangkay nila yung Constitution natin. Pinagmumuka nila alam nyo, pinagmumuka nilang walang kwenta talaga itong Senado. Anak ng toko ah. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Pambihira. Hindi na sila nagbe-base sa kung ano ang nasasaligang batas. Nagbe-base na lamang po sila kung ano ang kanilang nararamdaman, kung ano po yung kanilang sariling opinion. Ganyan po sila mga sangkay magbigay po ng kanilang panig, no? Malayong mga sangkay sa isang professional senator na alam po kung ano ang dapat sundin. Ako mga sangkay, to be honest, ayoko naman talaga ng impeachment complaint na yan laban po kay VP Sara, but since andun na po yan sa Senado, kailangan na po talaga mag-proceed yan. Kasi magiging unconstitutional yan mga sangkay kung hindi po nila gagawa ng hakbang yan. Ang problema, itong mga DDS senators, ang gusto nila mangyari, mag-decide, magbotohan na without any trial kay VP Sara. Hindi po pwedeng ganun yun. Yung po bang bansa natin talaga, gusto na nating gutay-gutayin. Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito, sa panahon na ito, at sa pagkakataon na ito. At katulad din po ng sinabi ko, lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado. Buti naman, inamin mo. Ako po ay madalas akusado. Buti naman, inamin mo. Ako po ay ex-convict. Very good. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Okay. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutan ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Naklang tokwan, ay iintindihan kaya ni Robin Padilla yung pinagsasabi niya? Kailangan daw dumaan sa due process kasi sabi pa po niya mga sangkay, ako marami na akong dinaanang mga korte, lagi akong humaharap. Kaya para sa kanya, kailangan daw pong dumaan sa due process. Sir,
Nagigets ba ng utak mo yung sinasabi mo, ha? Nagigets ba ng utak mo kung ano yung due process na sinasabi mo? Kung due process yung pag-uusapan, tayo yung tumitiwalag sa due process na mayroon yung impeachment trial laban po kay VP Sara. Binabanggit mo yan, hindi mo na iintindihan na yun yung due process. Buklatin mo yung Constitution, basahin mo doon ang patungkol po sa impeachment. Nakalagay pa nga po doon, di ba? Forthwith. Ibig sabihin, kailangan na po yan umusad, kailangan po mas mabilisan na. Wala pong sinabi doon na kailangan ba yung opinion ni Senator Bato o kung sino mang tao, yan ang tunay na due process. No, guys. Wala pong ganun. Anak ng tokwa, masyado pong halata talaga. Garapalan ito. So, well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangke Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.